Magandang araw mga kaibigan. Breaking news po ito. Pahayag ni BP Sara. Martin Romualdez, hindi lang flood control siya dinadawit, pati illegal gambling. Ito, post ang balita ngayon. Romualdez, idinadawit rin sa illegal gambling? Patay. Sa kanyang press briefing ngayong araw, matapang na inilahad ni Vice President Sara Duterte na hindi lang sa mga maanumalyang flood control projects umiikot ang usapin o manong korupsyon ni former Speaker Romualdez, kundi pati na rin sa illegal gambling. Ito, panoorin natin ang matapang na pahayag ng ating minamahal na Vice Presidente. Pati sa sa illegal gambling, tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez, so hindi lang siya sa flood control. Baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Yung mga, ayoko sabihin kasi tatanggalin nila, pag sinabi ko tatanggalin nila yung tao, wala na tayong, oh yes. Kaya lumabas ng mga tao dati pa naman kami nagsasabi na na magsalita kayo. Takot lahat kasi magsalita ngayon dahil syempre aabot yun until the office of the president, diba? So, walang nagsasalita. Pero pag sinabi ko kasi kung sino at anong klaseng personnel, maano nila kung sino yung Correct. nagsasabi doon sa loob. Ito din yung mga tao na nagsasabi sa akin na na aatake sila sa confidential funds. Ito din yung reason kung bakit hindi na namin ginamit yung confidential funds on the 3rd and 4th quarter noong 2023 kasi sinabihan na kami na pinagmimitingan sa loob. Grabe, no? Isa pa. Once again. Hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa sa illegal gambling, tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez, so hindi lang siya sa flood control. Baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Yung mga, ayoko sabihin kasi tatanggalin nila, pag sinabi ko tatanggalin nila yung tao, wala na tayong, oh yes. Kaya lumabas ng mga tao dati pa naman kami nagsasabi na na magsalita kayo. Takot lahat kasi magsalita ngayon dahil syempre aabot yun until the office of the president, diba? So, walang nagsasalita. Pero pag sinabi ko kasi kung sino at anong klaseng personnel, maano nila kung sino yung nagsasabi doon sa loob. Ito din yung mga tao na nagsasabi sa akin na na aatake sila sa confidential funds. Ito din yung reason kung bakit hindi na namin ginamit yung confidential funds on the 3rd and 4th quarter noong 2023 kasi sinabihan na kami na pinagmimitingan sa loob. Salamat po, BP Sara. Okay. Magbigay lang ako ng reaksyon, yung confidential funds. May mangilan-ilan akong nabasang comments or articles na nagsasabi, yung confidential funds na yan is a trap. At si BP Sara nahulog sa patibong nila. Sinadya nila talaga na ibigay, i-release noong 2022, i-release yung confidential funds. December na, patapos na ang taon, sinadya, para mapilitan si BP Sara na i-clear kagad. Yun na nga. Yun ang ginagamit nilang pang down kay BP Sara. But they failed. Kasi, tingnan mo ang impeachment. Wala na. Ano yan? 125 million. Kalahati doon ang may notice of disallowance. 70 plus lang. Ang liit. Kumpara dito ngayon, billions or even trillions of pesos ang nasasangkot. Mali-malitang basura. Salamat na lang at mayroong mga informants ng BP Sara. So,
ano yung sinabi niya noon bago sa mag-resign. I don't know, bago mag-resign o after na nag-resign DepEd. 2 tao lang ang nagko-control budget ng Pilipinas. Pinangalanan niya, walang takot-takot, Martin Romualdez at Saldico. Di ngayon, lumalabas na. Totoo yung sinabi ni VP Sara. So ito, bagong pasabog, hindi lang galing sa flood control yan, kundi pati sa illegal gambling. So anong in-expect natin na reaksyon ni Martin Romualdez? Sigurado, deny na naman yan. Sino bang aamin? Deny to death talaga. But, bahala na tayo, taong bayan, yung court of public opinion na manghusga. May kanya-kanya tayong panghusga. At kung kita mo sa social media, yung mga post, example, Romualdez, mag-deny siya. Hindi ako magnanakaw, not single centavo o not a peso. I will never destroy your trust. Mga ganon. Tignan mo, people who commented, tinatawanan siya or galit. Kakaunti na lang naniniwala sa kanila eh. Pati itong ICI, yung after na nag-resign si Mayor Magalong, and then nag-announce yung executive director ng ICI, Mr. Hosada, Brian Hosada, sabi niya, ang investigation ng ICI, it will be in private. We will not put it on live. Dahil delikado daw sa publiko. Baka daw ma-mislead. Just trust us that we will do our job independently, properly, objectively. Nako. Na mo yung mga people who reacted, ang daming tumatawa, ang daming galit. Mga comments nila doon, talagang ICI, it's crocodile investigation. ICI, internal cooking investigation. Oh, sige. Salamat, VP Sara. Bulgar mo pa. They can never put a good woman down. So, sino pa ang lalaban sa presidential election 2028? Romualdez, may pag-asa pa ba? I just don't know. Riza? I just don't know. Sino pa? Torre? Isa na lang, naiwan na formidable. Madam ex-VP Leni Robredo. Yon ang posibleng maglaban sa 2028 kung lalaban pa si ex-VP Leni. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang channel natin, ang sweldo sa channel natin is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Gabok na gid kayo ang trapal. Hindi kada kuon sa mga
karon man na gid sa pag-atop maayo na gid nga tan-awon ang balay ni kuya. Salamat gyud kay nilis na gyud akong atop tungod sa hinabang. Oo. Kay ug walay hinabang, di milis na akong atop. Mm. Salamat kayo sa Ginoo nga ihatagan ko niyo ang hinabang, nga panalangin. Mm. Salamat kayo. Kaya sa nagtabang sa sin, sponsor, salamat kayo. Oh, salamat kayo pud ya.